Mga kakosa, andito po ako sa yung linag ko na ginawa namin dahil meron po akong bibilhin na scrap, yung tinapon na itatapon daw na washing machine, at kukunin ko yon para i-repair ko para may gagamitin kaming panglaba para hindi na kami magkukusot dahil wala nga kaming pera, kaming mga takas. Kaya remedyo muna, yung mga tinatapon na lang ang bibilhin ko muna, tapos i-repair na lang para may magamit. So hintayin ko lang yung bibenta na nagbabakal at plastic para bibilhin ko. Ito na yung bibilhin ko na washing machine, oh, malaki. Yan, i-repair ko na lang yan. Ayan. واحد فينا جوا ما في قطة ده؟ ها؟ ما في قطة؟ هذا قطع لا هذا قطع ما في؟ هذا انت ايش قطع يبغى انت يبغى قماش هذا اثنين رجال في خمسة ولا اثنين جوا ها؟ Tayo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kakosa. At ayun, Biyernes po ngayon at wala po kaming trabaho dito sa Saudi. At kung maalala nyo, ito nga po pala yung na bili natin dun sa nag-i-scrap, yung bumibili ng mga plastic sa mga bakal dito sa Saudi, na hindi ko alam kung anong sira dahil wala nga kaming magamit na washing machine panglaba dahil hindi kami makabili. So susubukan nating i-repair para may magamit. At malaki ito na taas hanggang sa dibdib ko to. Malapit sa dibdib yung kataas niya, laki. At ito nga po ang i-repair natin ngayon. So yan ang itsura niya. Nakita niyo naman sa unang nakita ko dyan sa video na nabili ko nga dun sa nag-scrap. So susubukan nating ayusin, baka sakaling madali natin at may magamit tayo. So sa mga eksperto dyan, at paki-skip nyo na lang muna para alam ko na magagaling na kayo. At saka kung pinanood nyo man at may mga kulang o kaya i-share nyo na lang, i-comment nyo yung mga nalalaman nyo para mas matuto kami na baguhan. So ayun mga kakosa, subukan ko lang na i-check, i-testing. So i-testing ko tong timer niya. Okay naman. Hindi ko lang alam sa motor o kaya kasi hindi ko pa nabuksan to mula nung inuwi ko. Ito naman yung sa dryer. So ayan, malaki talaga to, pwede sa kumot. So susubukan natin. Kahit okay yung timer niya. So hindi ko rin alam sa motor. Sana walang problema. So ang una natin gagawin dyan ay i-check muna natin ng mga wirings o kaya yung kung may naputol o kaya may nangat-ngat na daga. So titesting muna natin. Subukan ko lang i-testing muna sa isaksak kung ano, kasi hindi ko pa talaga alam kung anong problema. So yun, meron tayo ditong saksak muna natin. So hindi pa natin alam kung gumagana yung wash niya o kaya, so ingat lang baka kasi may mga tape niya. Subukan lang natin. Yan. Tignan natin kung iikot yung wash. Ibig sabihin gumagana yung motor. May reverse. Baka walang pang belt. Baka naputol o kaya mugong. Pag tumigil, may reverse siya at forward. Yan, tumunog ulit. Ibig sabihin okay yung motor, gumagana. So dito sa dryer, ibig sabihin gumagana siya kasi may forward reverse.
Testing naman natin to. So wala. Gumagana yung timer. Baka sira yung motor. O kaya may naputol. So yun ang check natin. So yan, gumagana naman siya, yung tumutunog siya, yung spin timer niya. Close muna natin, tingnan natin, buksan natin dun sa likod. So ito yung likod niya, bubuksan natin. So titingnan natin yung sa likod. Kita niyo naman, oh. Check lang natin mga kakosa. Siyempre para makita natin sa loob, tatanggalin natin yung mga screw. Tanggalin ko lang muna mga kakosa para hindi humaba yung video natin. Ayun mga kakosa, kita nyo naman na lumang-luma na talaga yung motor ng nalaglag na motor ng itong dryer. Tsaka sa dito ay yun nga, wala talaga yung fan belt niya, kaya pala hindi umiikot, matigas na din. So ayun, subukan nating ayusin. Babaklasin na lang natin ito, aangat natin dahil matigas siya ikutin. Yan, lumang-luma na talaga. Kailangan natin may mga screw dito lahat, tapos itumba natin para mahugot. So ayun mga kosa, tanggalin ulit natin itong mga to para mahugot siya. Ayun mga kosa, binaliktad ko na dahil dito para maihiwalay natin din sa taas at sa baba, para may access tayo dito sa mga motor. Kailangan natin tanggalin yung mga screw dito. Meron dyan, tapos meron pa sa harap lahat. So dito nga pala ay yan nyo naman, kalakalawang na talaga. Yan. Tapos dito, yan. So hinahanap ko yung kapasitor, bakit wala? So dito lang pala siya. Yan. Yan yung kapasitor. At saka yung pump belt niya ay ito, yung pump belt tanggal. So baklasin natin para maihiwalay. Ayun mga kosa, naihiwalay ko na. Ayan, kikita nyo. Ayan. So tatanggalin lang natin yung sa motor. Ito, gagamit po tayo ng 8 na socket, o kaya kung meron kayong ganito T-wrench, pangtanggal natin doon. Yan, para mahugot natin, dahil maaring magpalit na lang tayo ng motor dahil lumang-luma na. Wala na yung preno niya, siguro ang tagal-tagal nito. Tapos wala na rin yung balance ng motor niya. At sa motor naman, kita nyo naman. So tanggalin ko lang muna para makita natin. Tanggalin ko lang muna to. Ayun mga kausa, natanggal na natin. Hindi na, So ito, yung mga wire lang, kailangan natin ihiwalay para maitayo natin to. So kung magtatanggal kayo, kung hindi kayo sure sa wirings, lagyan nyo na lang ng marka para hindi kayo malito. At subukan natin lagyan para may guide kayo. Pero kung marunong kayo bumasa ng mga ganyan wiring diagram, so hindi na kailangan. Pero siyempre, para manigurado tayo, sa lalagyan natin ng marking. So ang gagamitin po natin mga kakosa mag-marking ay yung ganito muna, para masulatan natin. So guide lang to sa inyo mga kakosa. Pero kung alam nyo nang magbasa ng wiring diagram, is hindi nyo kailangan. Pero maaring kung halimbawa nakakuha din kayo ng ganito na luma na, maaring nagpalit sila ng wire o kaya yung mga kulay, kaya baka hindi nyo masundan yon. Baka nagpalit na sila ng mga wire, kaya yun nga,
pag ganito na ay kailangan natin mag-marking para sure na kung halimbawa nagpalit man sila ng wire. So lalagyan ko lang ng mga wire tapos papakita ko sa inyo kung paano. Halimbawa ito, puputulin ko dito, ay lagyan ko ito ng tape at saka dun sa isa. So ang gagawin ko na, depende sa inyo kung anong susulatan nyo ba ng kung ano saan napunta. Pero ang gawin ko na lang number. Halimbawa 1 ito, 1 din yung isa. O isa 2, 2 din yung sa para alam nyo yung kung saan dyan ang magkadugtong talaga. So ayun mga kausa, saglit lang titipan ko lang muna. Ayun mga kausa, nalagyan ko na ng mga tape. So guide lang to mga kausa ha, hindi yung pero yung sa mga expert na, kung marunong na talaga kayo ay kahit din nyo nalagyan. Pero siyempre kung katulad na nag DIY, siyempre kung katulad na nag DIY, siyempre kailangan natin ng marking. So yun lang, saglit mamarkihan ko na natin. So kukuha lang kayo ng ballpen. So katulad nito, kahit kapares ng kulay pero mas maganda kasi meron siyang katulad. Oh. So kung lalagyan ko ito ng 1, lagyan natin ng 1. Yun, 1. So, doon naman sa isa, lagyan din lang natin ng 1. Yan. Tapos dito naman 2. So, sa dugtong niya 2. Yan, yun lang. Tapos ito. So, kung makikita nyo, tatlo siya. Tatlong wire. So, maaring ito napunta na sa capacitor ito. Pupunta ng capacitor, tapos switch, tapos dun sa motor. Yung reverse or forward. So, dito tayo sa 3. 3, tapos 3. Wala nang ibang mapuntahan yan kundi capacitor yan. Tapos dito rin sa isa, dilaw. So, tatlo din, no? Yan. So, dilaw. 1, 2, 3. So, 4. 4. Saka 4. Right? Yan. Ito yung yung katulad ng sinasabi ko na merong katulad nito dilaw, tapos dito gray, tapos dito dilaw. So dito kayo malilito. So lagyan ulit natin ng 5, tapos 5, tapos ito lagyan ulit natin to ng isa padugtong niya. So ayun na mga kausa, nalagyan na natin ng tag o kaya yung number para tandaan natin. So pwede na natin tanggalin to para ipautayo na natin to. Tatanggalin na natin yung motor para magpalit na tayo. Okay mga kausa, so subukan muna natin, ay tanggalin muna natin. So ayun mga kausa, na tanggal na natin. So pwede na natin itong itayo. Yan, tingnan nyo naman kung gaano kadumi. So lilinisin na lang yan. So tanggalin ko yung motor dahil mukhang luma na. At dilinisin. Yan, ito talaga mapalitan na yan. Sira na talaga. So subukan natin mga kausa. So yan. Yan. Tatay na natin ganyan. Oh. See? Yan, oh. Talagang lumang-luma. Pero maganda yung kanya, yung katawan niya pa. So hindi ko alam kung anong brand nito eh. Pero makikita na matibay yung brand niya. So parang hindi ito China. So kitang-kita niyo naman, oh. Oh. Pero okay pa naman siguro to. Yun nga lang, sobrang kalawang na. So ito naman, oh, wala na, yung brake niya na, oh. Sira na talaga. So, kailangan kong tanggalin kahit yung
yung mga stabilizer niya wala na. So tanggalin ko lang muna mga kakosa. Mga kakosa, i-check po natin kung gumagana yung motor o kaya kung may putol o wala. So kanina nung chinik natin gumagana siya, may forward reverse siya. So i-check lang ulit natin para masigurado na yun yung kung sira o hindi. So sishare ko lang sa inyo na madali na lang to, maliban lang kung walang talagang putol siya, mahirapan kayo maghanap. O kaya kung alam nyo yung paano mag tester o mag test ng motor, madali lang yun. Pero dito ay nakikita na ito yung common, o kaya ito yung napunta dito sa saksakan. So doon na yung isasaksak yung isa. So kasi meron na nakasaksak, nahanap na. Pero kung hindi siya nakasaksak doon, kailangan mo munang hanapin yung common. Katulad nito. So dito natin isasaksak yung isang, kung ba i-connect itong isang tester natin. So para masigurado natin na sure siya na gumagana, dapat magkaparehas yung reading. Tulad nito. So yung isang test probe, sasaksak na natin dito sa common niya. Ito na yung common niya, nakahanap na natin dahil siya na yung isa na napunta doon sa saksakan. Tapos kung nakikita nyo, meron siyang dalawang kasama doon sa galing sa motor. Yan, ito yung kasama niya. Makikita nyo, ito yung sa motor. Ito, tapos napunta dito. Yan, ito. So ito, blue, gray, at yellow. So yung blue, yun yung napunta sa saksakan. Ito yun. Yan, napunta dun sa saksakan dito. Yan. So dito na yung common. So direkta na natin dahil alam na natin na yun yung common. So saksak mo nun sa isa, yung isang test probe, ito. Tapos yung isa naman, dito muna sa kulay gray. Yan. Tapos titingnan natin kung anong reading. Tapos, para malaman natin kung okay siya, dapat parehas sila ng reading. Pagkatapos mo diba, nilagay mo dito yung isang test probe, tapos dito. Yan. Tapos, tingnan mo kung anong reading. Tapos, kung natapos na to, steady lang yung isa doon sa common. Tapos, tanggalin mo yung nakakabit dito sa isa, ilagay mo naman dito sa isa, yung di pa tatlo yan. So, dapat kung ano yung reading ng itong dalawa na to, ay dapat magkaparehas siya. Okay? So, testing natin. Yan. So, kunin natin yung isa. Lagay natin dito. Yan. Tapos yung isang test probe. So, unahin natin yung itong dilaw. Itusok na lang natin. Yan. Yan. Hindi ko hinawakan na. Tapos tingnan yung tester. Yan. Gumalaw. Yan. So yan. Meron siyang 2.5 ang reading niya. So yan. 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. So meron siyang reading na 2.5. Yun, 2.5. So ayun, steady lang yung isa doon, pula. Ngayon ito, ilipat natin doon sa kulay gray. Ito yun. So tingnan natin, dapat parehas silang 2.5. Okay? Yan. Tapos saglit lang, tusok ulit natin para makita natin. Pasensya na mga kakosa sa pag video ko dahil hindi pa naman ako magaling magturo, pero sana masundan nyo. Ayan, isaksak natin isa. Yun. So ayun,
2.5 siya. Yan. Yun. Okay. So, ayun mga kaosa. So, okay naman siya. Working siya. Pero, dahil nga kinalawang siya, so, nag-iisip pa ako kung papalitan ko kasi pang gamit ko rin naman. Titingnan ko kung may kaya yung presyo ng motor. Hindi ko alam kung magkano ang presyo ng motor. So, ayun. Lalo na ito. Dryer, kailangan ng palitan dahil kita nyo naman wala na. Yung spring niya Ayun mga kakosa. Tinanggal ko nga pala to. Yung Veloset na sinasabi. Yung tinatawag. Ito. Meron siyang dito. Mga rubber. Kasi dahil punit na siya. So, pag punit na siya, sigurado na yan na tatagas ang tubig dyan at mababasa yung motor. Kaya, kung nakakaranas kayo ng nakukuryente kayo, ay maaaring tagas. Meron siyang tagas sa ilalim. Maaring itong sa spin dryer o kaya doon sa wash sa labahan. So, kaya tinanggal ko to. So, para mahugot natin to, ay kailangan nating tanggalin yung dito. Para matanggal natin yung bola-bola sa o kaya yung drum niya sa loob. Tulad nito. So, tatayo lang natin. Tinanggal ko na mga kausa. Tanggalin nyo lang yung sa dito sa ilalim. Dahil hindi mo mahuhugot to pag hindi mo tatanggalin dito. So, tayo lang natin. Para mapakita ko sa inyo. Tulad yan, sinasabi ko. So, hindi mo matatanggal yan. Dahil pag hinugot mo to, ito yung drum niya. Pag hinugot mo to, babangga siya dito. So, kailangan mong tanggalin. So, tulad yan, may screw pa. Kailangan mong tanggalin para mahugot. Pag natanggal nyo na lahat ng screw dito, tsaka dito, so pwede na natin hugutin to, ganyan. Yan. Tanggal, diba? So, hilahin na natin to. Yan. Yun. Ito yung sinasabi ko na Veloset. Yan. So, kung mapapansin nyo, yun. Kita nyo yun? Yan. Kita nyo yung tiles, yun. Tagas siya. Kaya, pag maglaba kayo at naglagay kayo ng damit dito, ito, yan. Tingnan nyo naman na butas-butas, ay sure na yun na tagas ang tubig punta sa motor doon. Yun yung motor. Maaring makuryente kayo dahil mababasa yung motor. Siyempre, pag naghumawak kayo, makukuryente kayo, nag-ground kayo. Kaya yun, ang gawin natin ay papalitan natin to. Tanggalin ko lang mga kakosa para bibili tayo. Ayun mga kakosa, natanggal ko na. So, yan itsura. So, babalik ko lang dahil bibili pa tayo ng mga pyesa. So, ang bibilhin ko nga pala mga kakosa ay ito, tsaka yung dito. Siguro baka hindi na ako muna magpalit. I-observe ko muna kung dahil gumagana So, ang bibilhin ko lang dito ay yung preno niya. Ito ang sira preno ng ito dahil sobrang kinalawang na So, ito na lang siguro ang bibilin ko. Susubukan ko lang kung may pyesa, pero kung wala talaga talaga obligado akong magpalit ng buo kahit gumagana, kahit okay pa yung motor. Kasi iniisip ko din parang hindi na rin maganda ito niya.
dahil wala pa akong pera, so titesting ko lang muna, i-observe ko muna para minus gastos muna habang mapakinabangan pa. So yung gearbox pala, yun, kailangan kong tanggalin yun dahil mahirap ikutin. So yun lang muna ang papalitan ko to, at saka sigurado yung drain. So at saka ito nga pala, ito pa, capacitor, kailangan ko magpalit nito. So ayun lang mga kakosa, at bibili muna ako ng mga gamit. Tutuloy natin na ibalik kung mapapagana natin. So abang-abang lang mga kakosa sa... Alright mga kakosa, ito na po yung washing na ginagawa natin. So kailangan kong baklasin to dahil ayaw umikot, matigas. Dahil nga sa katagalan nito, lumang-luma, nakita nyo naman, puro kalawang na yung motor. Ito yung motor ng wash motor, at ito yung dryer motor. So kailangan kong tanggalin to para bibili tayo ng mga pyesa. Yan, tanggal na. Yan. Yan. Mga kakosa, ito na po yung motor ng washing na ginagawa natin. Kita nyo naman, kalawang na kalawang. Dinala ko nga pala dito sa aming trabaho dahil nahihiya ako dun sa bahay. Maingay pagka ginagrinder ko to. Dahil hindi ko to matanggal, kabili na ako ng pamalit ko dito. So ginamitan ko siya ng pulley. So hindi matanggal. At gumamit din ako ng ganito, W40. So sa katagalan, kita nyo naman kung gaano kakalawa. So mahirap. So ang gagawin ko ay grinderin ko ulit to. So subukan ulit na gamitan ng pulley. Tapos pagkatapos, kung matanggal ko na, tapos gagamitan ko ng steel brush gamit ang drill para kuminis-kinis konti para mawala yung kalawang. Tatanggalin ko lang, grinderin ko lang to mga kakosa. Ay mga kakosa, hindi ginaya nito. Sobrang kapit dahil sa kalawang. So ang ginawa ko ay grinder ko pa unti-unti. Ayan, oh, sobrang dumi. Yan. Init pa. Yung grinder ko gamit tong grinder. So sobrang kapit. So ngayon ang gagawin ko ay gagamitan ko ng ganito. Lilinisin natin to. Mga kakosa, gamit nito lilinisin natin para matanggal yung kalawang.
Ito na mga kakosa yung tinanggal natin. Oh, sobrang kalawang. Ito nga yung napakahirap tanggalin. So meron na tayong nabili na piyesa na hindi ko lang nadala. Papakita ko pagka kakabit na natin. At saka nilinis natin konti. Hindi nga lang masyadong perfect dahil hindi abot yung iba. Pero okay na yan. At least importante gumagana pa to. Nalinis lang konti. Yan, okay pa oh. So ibabalik lang natin mga kakosa. Ayun mga kakosa, nandito na po yung mga pinamili nating piyesa ng ating washing machine. So kung napapansin nyo ito, hindi ko na, ito lang spin dryer motor na hindi ko muna pinalitan. Testing ko muna. Kasi wala na tayong budget. At kagandahan nito, ito yung original niya. Kahit pag tumulo, hindi siya direkta. Maganda tong klaseng, ewan ko kung anong itong nilagay nila. So, ayun. At ito yung mga pinamili natin. Mga piyesa. Ito, pumili tayo ng bagong fan belt. Yan. Tapos ito yung tinanggal natin din sa may motor. Ito yung gearbox. Yan. Ito siya. Yan. Ito siya. Bago. Ito yung luma. Ayan. Ito yung mga luma. Ayan. Ito yung gearbox. Yan. Yan. Luma. Tapos ito fan belt, tsaka yung sa preno, kalawang. Ito yung sa preno, hindi ko dyan kasi yung makalawang. So dito na yung bagong preno natin. Yan. Tapos ano pa, ito yung sa Veloset. Yan. Kumbaga style nito, bagong kuan ngayon ay universal yata ang tawag nila dito. Hindi ka na mahirapan, parang higpitan mo lang kasi parang may thread siya dito. Ayun o, meron siyang thread. Yan. Tapos ito yung nahirapan ako na tinanggal, yung para sa wash motor. Ito yun. Yan. Tapos bumili din tayo ng rubber sa drain. Yan. Tsaka yung spring nya. Yan. Tapos yung para sa brake. Yan. Okay. Yan lang muna ang nabili natin mga kakosa. So halos kumpleto naman na. Ang problema lang ito sa motor. Dito sana ang gusto kong balak kong palitan ito. Kasi kinalawang oh. Yan. Pero susubukan pa rin natin, baka sakaling pansamantala muna dahil hindi na kasya yung budget natin. Yan yung mga luma. Yan, kita nyo naman mga kalawang na oh. So susubukan kong i-assemble muna mga kakosa, at saka tapos ilalagay na natin, susubukan natin. Ito na yun, yung nilinis natin na kita nyo naman sa video. So okay pa naman oh. Susubukan lang natin. So ilagay muna natin ito. Yan, yan. So kaya sa fan belt. Yan. Yan sa daan dapat. Okay. So assemble ko lang muna mga kakosa. Yung mga kakosa, lagyan ko lang ng langis para magka-problema. Ayun mga kosa. So next naman natin yung ito, yung tinanggal natin, yung bago. Ayun mga kosa, isusunod na natin to.
ito yon yung nalagay doon. So ito, pag nilagay pala ito doon, so ito yung pulsator. Ito yon, ito yung nagpapaikot dun sa mga damit at saka tubig. Yan, okay. So ito ang dito siya ito dun siya nakatusok. Yan, 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 yan siya. Doon sa loob ito naman sa ilalim. Yan, so dapat yan. Yan siya. Okay, so ilalagay lang natin mga kakosa at i-screw natin. So ayun mga kosa, natapos na natin yung inagay yung gearbox. So isunod natin yun sa drum ng spin dryer. So nagpalit tayo ng ganito. Ito na yung bago. So ilalagay naman natin to doon. So itong madaling ilagay ngayon, bagong design ngayon. Meron siyang, kung makikita yung may thread siya. Ito. So ito yun yung ilalagay natin. Lagay natin doon. So ito sa loob, ito sa dito sa labas, dito sa baba, ito sa loob. So tanggalin natin yung drum para may access tayo, tapos lagay natin to. Ayun na mga kakasa, may ikabit ko na yung tatlo, gearbox, yung veloset, tsaka ito, tsaka yung brake. So ngayon lalagay na natin at susubukan natin kung para may kabit natin yung mga wirings, at tsaka masusubok natin kung gagana o hindi. Ayan na mga kasan, ilagay na natin. Siyempre, ilagay din natin ito, drum ng dryer. Ayun mga kasa, nilagay na natin yung mga ito. Tapos yung ito, drum ng dryers. So, ngayon ilagay na natin yung mga wirings. So kung naaalala nyo sa mga bago natin tinanggal, nilagyan natin ng mga tag ng number ay para hindi tayo malito. Sa mga hindi nagkakaalam sa mga hindi pa expert na kagaya ko, maglalagay tayo ng ganyan para alam natin. Ito yung kapasitor, babalik pa rin natin yung kapasitor para gumagana pa ito. So katulad nyan, may number tayo dito, number 4. So hanapin natin yung number 4 na punta sa motor. Ito. So, makikita natin, number 5 to, hindi yan. So, yun. Ito yung number 4. So, yun ikabit natin dito sa number 4. So, kakabit muna natin mga kasa. Basta, ilagyan nyo lang ng tag para hindi tayo malito. Yan. Tulad yan. Mga kakasa, napagdesisyonan ko nga pala na palitan yung kapasitor natin na luma dahil sira yung kapasitor, kaya napagdesisyonan ko na palitan at bumili tayo ng bago. Ito na po, kapasitor. Ito yung luma. Ito na yung luma. At saka bumili na rin ako ng switch ng spin dryer to. Tapos switch din ng
wash motor. To. So, hindi naman sira yung dito. Hindi naman sira ito. Pero gusto ko munang itesting. Susubukan muna natin kung kagana yung motor na luma. Ito yung motor natin na luma. Yan. Kita nyo naman, oh, kalawang pa. Yan. Yan. Tapos, yun lang yung mga pinalitan natin. Yung sira. Nakita nyo naman kung yung pinalitan natin. Tapos, nagpalit tayo ng pambelt. Yan. Pero yung motor, luma pa rin. Yun lang ang bago yung pinalitan natin dahil na sobrang kalawang na at manipis. So, ikakabit muna natin ito mga kakosa. I-wiring lang natin. So, ito yung luma. Itong luma, di ba mayroon tayong mga tag dyan. So, madali lang naman. Basta't kung tanggalin nyo, lagyan nyo ng tag para hindi kayo malito. Pero sa ngayon, ipapalitan natin to. Ito na nga yung bago. Yan. So, pag bumili kayo, kukunin nyo lang yung luma para sample. Sample nyo. Makikita nyo dyan. Dyan yung 14 UF red, 6 UF black. So, yung mas mataas, yun yung para sa wash motor. So, testing muna natin. I-wiring lang natin mga kakosat para matesting. Ito muna ang gagamitin natin. Hindi naman sira yung nandun sa switch nito. Pero, para matesting lang natin. So, ito yung 3 wires. Yung 6 wires, pwede naman yun. Pero, hindi naman kasi nagagamit masyado yung mga 6 wires kasi, kung nakikita nyo ito, nakikita nyo ito, normal, soft, yan yung naidagdag. Hindi naman masyadong nagagamit to, kaya pwede yung 3 wires lang. 3 wires nito, katulad nito, 3 wires lang. So makikita nyo naman yung dalawa na magkasama na yan yan na yung napunta sa kapasitor. Tsaka ito yung blue napunta sa saksakan. Yan, basta yung dalawa na magkasama, yan na yung pupunta na kapasitor. So wiring natin. So nakasulat dito is 14 UF red para sa wash motor. So itong wash motor muna tingin natin. So kung yung sinabi ko yung magkasama red and yellow sa kapasitor. Ito, red, yellow. Hindi ko na tinanggal bull. So, yan. Red. Yan. Tapos yung isa yellow dito. So, hindi ko muna hindi ko munang i-tape. Wala pa akong tape. Pero pag kayo ang gagawa, siguraduhin yung i-tape nyo kasi delikado. Yan. Okay. So, yung magko-comment na mali, alam ko kasi wala akong tape. Kaya, muna. So, yung blue yung nakahiwalay is dito sa saksakan. Ito yan, oh. Nakikita niyo to? Yan. Ito siya. Yung napunta dito. Ito yung dalawa yun, oh. Yan. Yan. Ito yun. Yan. Ito, sa motor is yan yung blue, yung common. So, sa motor naman, yung blue sa common. Itong dalawa is ito sa kapasitor. Okay? So, kakabit lang natin, isasama lang natin dito. Yan. Kahit magkabaliktad yan. 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 So, ito. Isa. At yung isa nga na punta sa switch na kulay blue dito sa saksakan.
So mga kakosa, lagyan ko na lang ng tape para wag yung sabihin na hindi safety, para safety na rin. So yan, lagyan ko lang. So ayun mga kakosa, nalagyan ko na ng tape, safety na. Yan, tape. Yan. So ang papaganahin lang natin ay yung wash motor muna. Nalagyan na ng tape. Yan. So ulitin ko lang, yung 'di ba yung galing sa motor, 3 yan na wire. Ayan, 3. Galing yan sa motor ito. Yung split. Yan. Ito yung wire niya. Ito. Tapos punta dito. Ayan, 3. Yung gray, yellow, and blue. So, yung blue, yun yung common. Yung punta sa saksakan na isa. Yan. Yan. Yung sa saksakan dito. Ito yan. Dito. Punta sa blue. Okay? Tapos yung dalawa, yung yellow at saka gray, yun yung napunta sa kapasitor. Yan, dalawa. Ito. Yan. Ito. So, tapos dito sa yung nakakabit din sa itong dalawang yellow at gray na galing sa motor ay yung dito sa timer. Itong magkasama na to. Ito. 3 wire yan ha. Tapos yung ito natitira na kabukod na galing sa timer, ito yung napunta dito sa saksakan din na isa. Yung isa, di ba dalawa sa saksakan ito? So, dalawa yan. Yun yung napunta sa blue. Yan. Yan. Di ba ito yung sa motor? Yung blue na isa. Napunta sa isa na saksakan. Di ba dalawa yun na saksakan? Yung isa, ito galing dito. Galing sa motor na common, yun yung napunta sa saksakan. Tapos yung isa na galing sa saksakan, yun yung galing dito naman sa switch natin. Okay? So, maliwanag. So, i-testing natin. Papaganahin natin. So, isaksak lang natin. Meron tayong saksakan dito. At, testing natin. Ngayon, pipihitin ko lang yung switch. Gamit ang kasi, yan. Yun. Rinig nyo? Gumagana. Yun. Okay. Ito yun. Diba, gumana. Kahit loom. So, ayun mga kakosa. Okay na yung washing natin. At pagana natin. So, ang sira nito ay ito. At saka siyempre yung mga luma na pinalitan ko. So, kita nyo naman. Napaikot natin. At ayun, may magagamit na naman na tayo. At maraming salamat sa inyong panonood. At walang sawang suporta. So, sa susunod ulit na mga trouble at pasensya dahil first time ako na mag-vlog ng ganito. So, medyo magulo pa yung pagtuturo ko. At sana sa sunod ay mai-improve ko. So, ayun lang mga kakosa at maraming salamat sa inyong panonood. At thank you sa sana kung may katanungan kayo ay mag-comment kayo para ma-enhance ko o ma-improve ko pa yung pag-vlog sa ganito pagtuturo. So maraming salamat sa inyong panonood and ingat and God bless.